Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 26, 2025, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 12 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, at mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kahapon po ang nabasa natin ay tungkol dun sa mga palatandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yung mga lindol, yung mga kung ano-anong kakilakilabot na mga pangyayari, yung digmaan, yung bansa laban sa kapwa bansa at kaharian, laban sa kapwa kaharian. At sabi ng Panginoon dito sa mga alagad mismo, sa kanyang mga alagad mismo, na bago mangyari ang mga iyon ay magkakaroon ng pag-uusig o kaya persecution. Dadalhin sila doon sa mga sinagoga at haharap sila sa mga pinuno, saserdote at sa mga gobernador. At totoo naman na literal na nangyari ang sinabi ng Panginoon na dadalhin sila doon sa sinagoga at uusigin sila at yung iba sa kanila ay mamamatay. Karamihan po sa kanila, kung hindi halos lahat, ay pinatay. Ito po yung mga mga alagad na pinatay. Si James, siya ay stabbed with a sword. Saint Jude, filled with arrows, pinana. Philip, crucified by soldiers. Si Thomas thrust with spear. Si Matthew, crucified din. Si James the Less, stoned to death, pinagbabato siya. Si Peter, crucified upside down, patiwarik na pako sa krus. John, si Saint John, ito lang yung talagang paborito ko si Saint John the Beloved. Siya lang yung namatay ng normal death. Ang kwento niyan ay nilagay siya sa isang kumukulong langis at hindi man lang siya nasaktan. Kaya ang ginawa sa kanya, ibinilanggo siya at itinapon sa island of Patmos at doon siya namatay ng karaniwang death. Saint Paul, ganun din, beheaded, pinugutan ng ulo. Si Simon, stabbed with a sword. Bartolomeo, crucified. Andrew,
crucified on an X-shaped cross, pa-X naman siya. Si Matthias na crucified din siya. At si Judas ang traitor na nag-commit ng suicide. So lahat po sila ay mga naging martyr. Maliban kay Judas na naging traitor. At bawat po dugo nitong mga martyr na to ay parang naging seed or naging buto siya na kung saan bumunga ng maraming mga Kristiyano. At ano pa ba yung sinasabi dito ng Panginoon na sa inyong kapupuotan kayo ng dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ng mga alagad na kahit yung hibla ng buhok nila ay mayroong karampatang gantimpala sa langit. Kumbaga, hindi nawala ng saysay ang ginawang serbisyo nila sa ating Panginoon. At sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. So ang pinaka sekreto dito ay ang pagtitiis na lahat ng gawin natin ay nasa command and control natin yung lahat ng motion, yung ginagawa at lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa at lahat ng ating nasa puso. So sa pagdating ng pag-uusig, kailangan nating magtiis kung paanong ang Panginoong Hesukristo ay ipinako nila sa krus. Ganon din naman ang mga alagad ay inusig din at pinatay. Ganon din ang mga susunod na katulad natin ng mga Kristiyano. Tayo ay uusigin, hindi man sa ganong klase ng pag-uusig na may katumbas na kamatayan, kundi mayroon tayong mga small persecution sa ating buhay na mararanasan. Maraming mga tao na magiging against sa atin o magiging laban sa atin. Maraming mga paniniwala na hindi sasang-ayon sa atin. At doon ay kailangan nating maging mapagtiis at kailangan nating maging humble na ipaliwanag sa kanila yung paniniwala natin at maging mahinahon. At tunay nga na kapag lahat ng yon ay ginawa natin sa ating makakaya na mayroong tulong ng Diyos at ng Kanyang Espiritu Santo, tayo din ay magiging katulad ng mga alagad na magiging martyr in our own little way. At matatamo din natin ang buhay na walang hanggan. Hindi man ganong kataas na gantimpala, pero ang makapiling natin ang Diyos sa huling panahon ay sapat na para sa atin. Yung iba, mas malaki ang gantimpala na pagdating dun sa kaharian ng Diyos. Pero tayo ay may kanya-kanya tayong vocation na tinawag ng Panginoon. At naaayon yun sa kalooban niya. At kung saan tayo tinawag ng Panginoon, yun ang tama at karapat-dapat sa atin. At sigurado tayo na magiging kontento tayo sa buhay na tinawag tayo ng ating Panginoon. So yun lamang po mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.